Ang pangalan ng Diyos sa mga original na teksto ng kasulatan ay 4 na letrang Hebreo. General Santos City, isa pong Seventh-day Adventist ang ating panauhin, si kapatid na Agustin Akyatan Basan. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Agustin. Tuloy po kayo, ano po ang inyong katanungan? Ano po ba ang totoong pangalan ng Diyos? Jehovah po ba o Yahweh? Yun lang po. Parehong hindi totoo yun, kapatid. Gawa-gawa lang ng tao yung Jehovah at Yahweh na yan. Ang pangalan ng Diyos sa mga original na teksto ng kasulatan ay 4 na letrang Hebreo. Yod, He, Waw, He. Ang kahulugan nun sa English grammar, YHWH. Yan ang original na pangalan ng Diyos na nakasulat sa mga manuskrito ng Biblia. Pakilagay mo nga sa screen, YHWH. Ayan. Mag-uumpisa ang basa dyan sa kanan, pakaliwa. Ganun ang paraan ng pagbasa ng mga Hudyo. YHWH. Mag-uumpisa ka sa kanan, papuntang kaliwa. Kung isusulat natin ngayon yan sa paraan ng English grammar, ay baliktarin mo. Kasi kung mag-umpisa tayo ng basa sa kaliwa pa kanan, ano? Lalabas yan, YHWH. Ang ginawa nitong mga panghas na mga translators, nilagyan nila ng vowels, yung YHWH. Yung Masoretes, pinalitan nila yung Y ng J. No? Tapos yung W, pinalitan nila ng V nung Masoretes na nag-translate ng Biblia. Kaya naging JH, VH. Nilagyan nila ngayon ng vowels in between. Nilagyan ng E, O, at A. Kaya lumitaw yun salitang Jehovah. Imbento yan, kapatid, wala sa Biblia yan. Kasi ang nasa Biblia lang, YHWH. Yung iba naman, ginawa, nilagyan ng yung YHWH. Hindi nga pinalitan yung letra, pero dinagdagan din nila ng A at saka E. Kaya lumitaw yung salitang Yahweh. Yan ang sikreto niyan. Nakausap ko yung saksi ni Jehovah. Sabi ko, bakit nakakatiyak ba kayo na yung vowels na inilagay ninyo, tama, E, O, A? Kung halimbawa yun O, puro O, pwede ba yun? Ang sagot nun si Ayers, pwede ka. Di lalabas ka ako, pangalan ng Diyos mo, Jehovah. Kung puro A naman, lalabas hahaba. Kung puro I naman, lalabas heheba. Kung puro I naman, parang Bisaya, hihivi. Sabi ko, katarantaduhan itong pinangangaral na ito ng mga saksi ni Jehovah. Nanghuhula lang kayo, hindi naman nyo alam kung may ano ang vowel sounds na nandyan. Yan ay gross o masyadong kapangahasang mali ng mga nagtatranslate ng Biblia. Kasi, alam mo, ang isang bagay dyan, mahaba ito eh. Ang isang bagay dyan, kapatid, ito, pakita muna natin. Pakita muna natin yung diskusyon namin itong mga saksi ni Jehovah. Pero dapat siguro natin tanungin, Mr. Ayas, bakit naman? Hindi mo naman pala natitiyak ng Jehovah eh. Pinatatanggap mo na sa amin yung Jehovah. O di ba? Dapat, bago natin ipatanggap sa ating kapwa-tao, tiyak na natin. Kung hindi natin tiyak, baka yun magkaroon pa ng amendment doon, kapatid, at saka mga kaibigan,
Ay baka yun ay maging hehede, o kaya ay huhubo, o kaya ay hahaba. Sapagkat walang nakatitiyak kung anong vowels ang ginamit ng mga Hebrew ayon sa kanilang libro ng mga saksi ni Jehovah. Kung magkaroon ng pagbabago, hindi ikaw naman ngayon tinuro mo na lang itinuro. Nakamatayan na lang ng tao na yung pala bahagi yan ng diskusyon namin nung pinakamataas na Pilipinong saksi ni Jehovah. Yung Ayers. Yan eh. Diniskusyon ako nung isa, hindi nasiyahan, gusto sigurong bumawi, diniskusyon din ako nung kapatid niya. Dalawa yan eh. Sander Ayers at saka sino yung isa? Alfred Ayers. Harap-harapan ka ako, niloloko ang mga tao. Hindi naman nila pala sigurado kung A talaga, kung E o O. Pagka ganyan ka ako, lalabas yung Diyos nyo, pwedeng ang pangalan ni Hohobo, Hahaba, Heheba, kung ano-ano pa. Ang sikreto dyan kasi, kapatid, hindi kasi lahat talaga totoo yan eh. Imbento lang yan. Ang talagang nakasulat sa Biblia at sa labas ng Biblia, bakit ko sinabing sa labas ng Biblia? Kasi ginagamit din ng kaaway ng mga Hudyo ang pangalan ng kanilang Diyos. No? Ang nakasulat sa Biblia, sa manuscripts, YHWH, nung panahon kasing before the 14th century, wala pa po ang letter J as a consonant. Ang letter J nung araw, ginagamit yan parang katumbas ng I. Pareho silang vowels lumalabas. Wala pa pong ideya noon na gagamitin yan later, yan letter J ay gagamitin na parang vowel. Nung unang parang consonant. Nung una ginagamit yan parang katumbas ng I na vowel. Ganon din ang J. Parang ginagamit yan na ang kanyang sound ay vowel din. Basahin natin ang history of the letter J para alam ng mga kababayan Pilipino ang kasaysayan nitong J. Walang J kasi nung araw eh. Ano yan? Ginagamit yan parang vowel, hindi consonant. Basahin natin kapatid na Daniel. The Encyclopedia Americana contains the following quote on the J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol J, I, used initially generally, had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols J, I were differentiated. The J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England. 1630 pa na nagamit in general na ang J as a consonant at ginagamit yan parang vowel, hindi consonant. Basahin natin kapatid na Daniel. The Encyclopedia Americana contains the following quote on the J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol J, I, used initially generally, had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols J, I were differentiated. The J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England. 1630 pa na nagamit in general na ang J as a consonant at na-designate naman yung I na kagaya ng una na talagang vowel sound yung I. So that explains the fact na bago 14th century, walang letter J ang alinmang
lengguwahe. Kaya sa Hebrew, walang letter J. Sa Greek, walang letter J. Bago nag-14th century. Tapos na ang Biblia noon eh. Naisulat na ang Biblia bago matapos ang unang siglo. Lumitaw lang ang letter J 1,300 pagkatapos ng mga apostol na maisulat ang Biblia. Kaya sigurado tayo, walang letter J sa Biblia. Walang Jehova. No? Sigurado tayo doon. Kahit saan nyo ibatay sa manuscripts ng Biblia, walang letter J. Doon sa manuscripts, ay ibig ko sabihin, yung mga matatandang sulat kamay na kopya ng Biblia na 1,700 taon na nakakalipas. Wala ka makitang letter J. Sa manuscripts ng Biblia, wala. Sa mga dialect o sa mga languages ng tao, sa grammar ng tao, wala ring letter J before the 14th century. At naging ginagamit lang yan bilang consonant, yan letter J. Ang unang-unang gumamit dyan, yung English nation na sa Great Britain, sa England, ginamit lang yan noong 1630 ayon sa Encyclopedia Americana. Maliwanag na pruweba na yung salitang Jehova, imbento yan ang mga nagsali ng Biblia nitong mga nakakaraang ilang daan taon. Pero sa talagang mga kopya ng Biblia, 1,000 taon na ngayon ang edad. Kasi baka hindi nyo alam, meron tayong kopya ng Biblia, 1,000 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, kagaya ng mga Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 1947, yan ay matatanda ng kopya ng Biblia. Walang makikita kang letter J. At hindi lang sa Biblia nakasulat yung pangalan ng Diyos na YHWH, pati sa labas ng Biblia, natagpuan yung tinatawag na Moabite stone. Yung Moabite stone na yon, isang isang bato na inukita ng mga impormasyon na doon sa 18 linya noong nakasulat doon sa Moabite stone. Para sa inyong impormasyon, itong Moabite stone, mga kababayan, ito'y nagawa 900 taon halos bago si Kristo. So, 3,000 taon na ito ngayong Moabite stone na ito. At ito ay nandiyan sa, saan ba nakalagay ngayon yung Moabite stone? Nandoon yan sa, lagay mo nga kung saan nakalagay ang Moabite stone na yan ngayon. Kung saan nila makikita yan. Kung gusto nyo mag-imbestiga, kung ang sinasabi ko'y totoo, pwede nyo puntahan yung Moabite stone na yan, nasa Louvre Museum. Yan po ay nasa France ba yan, kapatid? Yung Louvre Museum na yan. Sa France ba yan? Po, sa Paris po yan. France. Sa Paris. Opo. Doon nyo makikita yung Moabite stone. Ang edad niyang Moabite stone, nasa 3,000 taon na yan. 900 taon bago ipanganak ang Panginoon Kristo sa Israel, ginawa na yung Moabite stone na yan. Ngayon, nandyan sa Moabite stone na yan, ang pangalan ng Diyos, sa 18 linya, ang nakasulat doon ay ganito: Vessels of Yahweh, vessels of YHWH, and I presented them before the face of Chemos, and the king of Israel had built. Ayon. Kaya, yung Moabite stone, isinulat yan ng kaaway ng Israel. Mga tao ng Diyos nung una. Pati sila, ginagamit nila yung pangalan ni YHWH kasi sinira nila yung
yung templo at kinuha nila, ito basahin natin sa 17. For I had devoted them to destruction for the god Ashtar, Chemos, and from where I took the vessels of YHWH. Kasi merong mga gamit doon sa templo ng mga Hudyo na mga gintong gamit, mga kung ano-ano, kinuha raw nitong, nagsulat nitong Moabite stone, kinuha raw niya yung mga vessels, yung mga gamit, yung mga ginto doon sa templo ni YHWH. Kaya yung salitang YHWH, it is well-established fact na yan ang pangalan ng Diyos ng mga Ebreo. Pati kaaway nila na Moabita gumagamit nung salitang YHWH. So walang Jehovah, YHWH. Sa labas ng Biblia, sa loob ng Biblia nakasulat YHWH. Walang nakakatiyak kung anong vowels ang ginagamit ng mga Hudyo para i-pronounce yan. Ito mga pangahas na mga translator sa ating panahon, tinangkilik naman ng mga saksi ni Jehovah na ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah, niloloko kapwa-tao. Kaya, ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Agustin, sabi mo, Seventh-day Adventist ka, hindi ba itinuro sa iyo ito ng mga pastor mong Amerikano na di umano'y matatalino't mga nag-aral? Nakakalungkot pagka nakikita ko ang ganyan ng mga tao. Kunyari, nagre-relihiyon kayo, hindi kayo tinuturuan ng mga pastor nyo na nagpapakunwaring matatalino, para maniwala kang Jehovah, pangalan ng Diyos, naniniwala ka sa chismis. Naniniwala ka naman, pag naniwala kang Yahweh, pareho lang, naniniwala ka sa chismis. Kasi walang nakakatiyak ng vowels dyan. Kung parehong A yan, di naging yawa yan. Masama ang tunog niyan sa Bisaya pag yawa. Kasi masama yan sa Bisaya, yung yawa. Kung parehong A, kung pareho namang O, di lalabas yan yowo. No? Kaya hindi dapat ginagamit yung ganyan. Basta't ang alam natin, may pangalan ang Diyos sa Hebreo. Kung hindi mo makita kung ano ang pronunciation, di gamitin mo yung itinuro ni Kristong pangalan. Maaari tanong mo, ano po yung pangalan tinuro ni Kristo? Sabi niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Di yun ang tawagan mo. Tawagan mo yung Ama. Ganun ang turo ni Kristo Ama namin, hindi naman sinabi, Jehovah namin o Yahweh namin. Ang sabi ni Kristo, liwaliwanag, Ama namin. Kaya kung mananalangin ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Kita mo? Ano pangalan niya? Yung Ama, pangalan yun. Sa Kastila, Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Sa English, Father. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ano pangalan niya? Yung Father. Yun ang original niyang pangalan. Wala pang lupa, wala pang tao, wala pang langit. Ang tawag sa kanya ng kanyang anak, Ama. Ang tawag sa kanya ni Kristo, Ama.
no? Basahin natin ang 63:16 ni Isayas. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siyamong pangalan. Yung Ama, mula nang walang pasimula, from everlasting, ang siya mong pangalan, Ama. Kasi wala pang langit, wala pang lupa, nandoon na yung kanyang anak, nandoon sa paraiso, ang tawag sa kanya ng kanyang anak ay Ama. Yun ang unang-unang pangalan na nag-exist. Ama at anak. Ang tawag naman ng Diyos doon sa kanyang anak, anak. Ang tawag naman ng anak sa kanyang ama, ama. Yan ang original na pangalan ng mag-ama, ama at anak. Basahin natin ang Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Dalawa pa lang sila, wala pang ibang nag-i-exist. Silang dalawa pa lang magtatay. Tawag ng anak sa kanya, ama. Tawag naman ng ama sa anak, anak. Kaya kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak? Wala siyang pinagsabihang anghel noon. Ang pinagsabihan niya lang si Kristo na ipinanganak niya bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Ito hindi tinuturo ng mga manalista ng Iglesia ni Manalo ito, na wala pang mundo, meron ng anak at meron ng ama. Hindi tinuturo ng mga ibang relihiyon yan. Niloloko ang mga tao para sabihin si Kristo tao. Hindi pa nga nagagawa ang lahat ng bagay, nandun na yung anak Ipinanganak na ng ama. 2:7 ng awit. Tingnan nyo, mga iglesia ni Kristo ni Manalo, binabasa ba sa inyo ito ni Manalo? 2:7 ng awit, ang sabi ng anak, Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. sabi ng Diyos sa kanya, sa anak, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yung araw na yon na ipinanganak siya ng Diyos? Kailan yon? Yun ang isa sa mga dapat maunawaan 17:5 ng Juan. Sabi ni Kristo, At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. aba, niluwalhati na pala ng Ama ang kanyang anak bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Sabi niya, ngayon, Ama, tinan mo kung tawagin siya ni Kristo, Ama, hindi Jehova. Atarantaduhan namang, mapakalaking kawalang hiyaan namang papalitan mo. Meron na ang pangalang nasa Biblia, yun nga ginagamit ng anak Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. O edi naipanganak na pala siya ng ama bago pa nagkaroon ng sanlibutan, bago pa nagkaroon ng universo, naipanganak na siya ng ama. Ngayon, ang sabi ng Iglesia ni Manalo, kaya lang ika nagkaroon ng Kristo, nung ipaglihi ni Maria, ay mali. Mali, wala kang mababasang, kaya lang nagkaroon nun, nung ipaglihi ni Maria. Ang mababasa, 5:2 ng Mikas, bago ipanganak si Kristo sa laman, dito sa lupa, ang hula ni Mikas ganito, 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel,
na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayon, yung ipapanganak sa Bethlehem, si Kristo yon, magpupuno sa Israel, ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Sa English, ang pagkakasabi, kapatid na Daniel, But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. whose goings forth have been from of old, from everlasting. Doon nandun si Kristo na, from everlasting, mula eternity. Nandun na, naipanganak na siya ng Ama. Kaya nung ginagawa nga ang langit at lupa, dalawa na sila eh. No? Ginagawa langit at lupa. Basahin natin ang 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Nung itatag ang lupa, ang lahat ng mga bagay, meron ng mag-ama. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? O de meron ng mag-ama noon. Ang katunayang meron na nga noong mag-ama, nung lilikhain ng tao, sabi ng Diyos, gawin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. De nag-uusap na yung mag-ama. Ang mga iglesia ni Manalo, para wag mahalatang si Kristo hindi tao, ang sabi, ang kausap ikaw ng Diyos, mga kerubin. Ba? Paano nangyari yun? Manlalalang ba ang kerubin? Eh yung kausap dito, kasama niyang maglalalang eh. Lalangin natin. Eh de co-creator yung kausap. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pwede hindi iisa ito, may kausap nga eh. Pero ang para lumusot ang iglesia ni Manalo, doon sa pasugo noong 1968, ito ang paliwanag nilang palabo. Ito po Basa mo. ang nasa pasugo Nobyembre 1968, page 18 to 19. Ang mga kerubin na isa sa uri ng mga anghel, ang kaatin at kanatin ng Diyos. Sila ang kausap ng Diyos at kanatin ng panukalain ang paglalang sa tao. Kita mong katarantaduhan yan. Saan mo nabasa sa Biblia? Meron bang sitas na binigay na ang kausap ng Diyos eh ang mga kerubin? Makita nyo, wala namang binigay na sitas eh. Oh. May sitas ba dyan? Eh isipin nyo, paano magiging kerubin ang kausap? Eh ang kausap, kamanlalalang. Magkawangis sila nun lalalang. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Aba, yung kausap ng Diyos Ama, kapareho niya ang wangis, kalarawan niya. Eh sino ba yon? Basahin natin ang 1:2 ng Ebreo. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na Diyos siyang Ama, ang Diyos Ama, nagsasalita sa atin, sabi ni Pablo, sa mga huling araw na ito, sa umpisa ng mga apostol, nagsalita siya sa atin, yung Ama, sa pamamagitan ng kanyang anak. Eh ano raw yung anak? Sa versikulo 3,
Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Kalarawan pala ng Diyos, kawangis niya ay ang anak, hindi kirubin. Ano kayo? Mga ministro ni Manalo, maghunos dili kayo para sabihin mo, ang kausap ng Diyos na kanatin at kaatin, kirubin, mas malaki pa sa sentral yung pagkakamali na yan. Bakit? Yung kausap ng Diyos, kalarawan niya, kawangis niya. At sa buong Biblia, ang orihinal na kawangis at kalarawan ng Diyos ay ang kanyang anak. Tandaan niyo yan, mga kababayan. Ang tao naman, nung lalalangin, kausap ng ama yung anak, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya ang tao, naging yung lalangin si Adan at si Eva, kawangis at kalarawan ng Diyos. Anong wangis at larawan yon? Yung ba yung larawan at saka wangis na literal o physical? Hindi. Spiritual yon. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang kausap yung kanyang anak. Dahil yung kanyang anak, ang tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. 1:3 ng Ebreo. Yun ang kausap ng lalalang ng tao. Pagkatapos sasabihin mo ngayon, kerubin, na talagang garapalang pagliligaw sa kapwa ito. Walang kausap ang Diyos nang lumalalang ng lahat ng bagay. Wala pang kerubin noon, ano? Wala pang kerubin nung nilalalang niya ang mundo. Bago niya ilalangin ang mundo, na ipanganak niya na yung kanyang anak Ipinanganak niya sa eternity. Kaya ang possibility na kausap ng Diyos lagi yung kanyang anak. Yun ang sinasabi ni Kristo na siya'y binigyan ng kaluwalhatian bago nalalangan sa libutan. Basahin natin ang 24 ng 17 ni Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kita mo, nandun na yung anak. Inibig na ng ama. Binigyan na nga ng kaluwalhatian bago natatag ang sanlibutan. Kaya ang possibility na kausap ng Diyos nang lalalangin ng tao, hindi kerubin. May kerubin man noon, hindi ang kerubin ang kakausapin ng Diyos. Kasi, nung si Kristo ipanganak ng Diyos bago pa nilalangan sa libutan, wala pang kerubin noon. Wala pang ano noon, wala pang bago pa lalangin ang lahat ng bagay, wala pang kahit ano noon, dadalawa pa lang sila noon Dapat yung maintindihan ng istorya. Mga kababayan, huwag kayong papaligaw sa mga pastor na hindi nakakaintindi ng istorya. Unang-una, ang Diyos nag-iisa sa umpisa. Yun ang istorya sa Biblia. Siya lang ang mag-isa, walang siyang kasama. Dumating yung araw, yung panahon, ipinanganak niya ang kanyang anak. Dalawa na sila. Kailan nangyari yon? Bago lalangin ang sanlibutan, bago lalangin ang universo, bago ang lahat ng bagay, nandun na si Kristo. Kolosas 1. Basahin mo kapatid na Daniel, ang Kolosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay. Si Kristo. Tinutukoy ni Pablo, siya ang larawan ng Diyos. Talagang siya ang kalarawan Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. This is sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan,
na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Kita mo na, una siya sa lahat ng bagay. Bago lumalang ng lahat ng bagay, andun na yung anak. Kaya wala pang kerubin, nandun na yung anak. Wala pang anghel, nandun na yung anak. Una siya sa lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay nangabubuhay dahil sa kanya. Nabubuhay ba kerubin? Nabubuhay. Nabubuhay ba mga anghel? Nabubuhay. O, nabubuhay ba mga halaman? Nabubuhay. Lahat ng bagay nabubuhay dahil sa kanya. Nakita mo, kapatid na Agustin, yan ang Kristo sa Biblia. Anak ng Diyos, ipinanganak niya bago lumikha ng lahat ng bagay. Ama, luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatiang aking tinamo sa'yo bago ang sanlibutan naging gayon. Nagdudumilat na katotohanan ito, itinatago ng mga walang hiyang pastor. Makapalang pagmumuka. Mga pastor na ayaw magbasa ng Biblia, daldalang ng daldal. Bumasa kasi kayo para maintindihan ng tao na doon pa lang sa walang hanggan, nanganak na ang Ama. Ang ipinanganak niya yung kanyang anak. Ang tawag, panganay ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, nauna pa sa lahat ng nilalang ang anak ng Diyos. Yan po. Sana naunawaan mo, kapatid na Agustin. Ang pangalan nung nanganak, Ama. Ang tawag niya sa ipinanganak niya, anak. Ang tawag naman nung anak sa nanganak sa kanya, Ama. Yon ang mga unang pangalan umiral bago pa nagkaroon ng mundo at ng universo. Paano mo nangyaring naging Jehova o Yahweh yan? Ang original na pangalan ng Diyos, Ama. Sabi sa 63:16 ng Isayas, ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kilala ni Abraham. At hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula ng walang pasimula, siya mong pangalan. Ang pangalan, Ama. May problema ka pa sa Yahweh, Yewa, Yoshua, kung ano-ano pa. Jehova pa, Yahweh pa. Huwag ka naman problema. Ginawa lang ng mga, pwede natin sabihin mga siraulo yan. Yung gumawa niyan. Mas maganda na, gawitin mo yung ginamit ni Kristo, Ama. Nakakatiyak ka pa. At meron ka pang karapatang tawaging anak dahil ama ka, ang ama mo ang Diyos. Sige, tama na kapatid na Agustin, ha. Masyadong mahaba kasi yan tanong mo eh. Lipat na kami sa iba. Salamat kapatid na Agustin. Naintindihan mo sa sagot ko sa Biblia? Po, tama. Palagi pa akong Sige. nanonood ng programa niyo sa YouTube. Sige, tuloy mo lang. Sa Lunes na darating, kung lulobin, at 19, mag-uumpisa tayo ng indoctrination session. Makinig ka. At pag narinig mo yung totoo, inaanyayahan kita kung gusto mong sumama sa amin, pero hindi ka naman namin pipilitin. Pero masasabi ko sa iyo, lumayas ka na dyan sa sabadista mo. Mali yan. Ang nagtatag niyang babae, bawal ng Diyos ang babae, mamumuno sa iglesia. Mali yan sabadista mo, layasan mo yan, kapatid. At sana samahan ka ng Diyos.